Welcome ulit sa ating panibagong episode ng For a Better Governance, mga impormasyon para sa mabuting pamamahala at komunidad tungo sa samsamang pag-unlad. Ako po si Shazer, ang host you for today. At ngayon po ay napaka-espesyal itong araw na ito at isa na lang po sa mga abala na government agency makakasama natin ngayon represented by none other than their Regional Executive Director. Marami tayong pag-uusapan ngayong umaga, specifically for our environment. So palakpakan natin at i-welcome the Regional Executive Director of DNR Calabarzon or the Department of the Environment and Natural Resources for a Calabarzon. Palakpakan natin Sir Nilo B. Tomaria. Palakpakan natin Sir Red. So welcome Sir Red po sa ating show. Salamat po sa inyong papa-unlock na makasama namin ngayon. So, Sir Red, welcome po sa ating show. Kamusta pong biyahe niyo? Okay naman po. Isa pong karangalan ang Uy! bilang sa inyong guest para sa inyong program. Ayan. So, marami na tayong nag-guest. So, for this episode, pang-10 na natin 'to. And meron pa tayong mga i-pro-produce sa Sir Red. Pero bago natin pag-usapan kung sino si DNR, Sir Red, pakilala naman kayo. Saan po kayo, ano po yung hometown niyo? Ano po yung hilig ni Sir Red and ano po yung pinagkakaabalahan niyo bilang Executive Director ng DNR? Paano po yung life niyo outside DNR? Ako po si Nilo Tamoria, tubong lalawigan po ng Rizal. So, pure Tagalog. Saan po sa Rizal, sir? Ako po ay taga Binangonan, Rizal. Binangonan. Diyan na po ako pinanganak at diyan sa kasalukuyan ay diyan po ako naninirahan. Labas po sa trabaho natin sa DNR ay hobby ko rin po ang pag-maintain ng isang farm. Meron po akong maliit na farm sa Pagsangan, Laguna. Diyan naman po ang aking may bahay. Sa Pagsanhan. Apo. Ano pong mga pananim nyo ngayon, sir? Mga fruit trees po. Fruit trees. Kagaya po ng... Kaya ng rambutan, ng lansones. Meron din po akong mga ilang puno ng durian. Paborito ko yan pag ganitong panahon, lansones. Unfortunately, ngayong taon, medyo ang ano po kayong paliwanag doon, Sir Red, sa konting harvest ng lansones? Isa pong indikasyon yung definitely impact na rin po yan ng pagbabago ng klima. Climate change. Climate change na dahil hindi natin may tatanggi na ang Calabarzon, kabilang ang Laguna ay siyempre yung kaunlaran. Yung pag-unlad ng ating rehiyon ay unti-unti na pong at siyempre sa bawat aktibidad, bawat pag-unlad, definitely hindi natin maialis yung impact dito sa ating kalikasan. Fortunately, may nasa-sacrifice. So, kaya dapat by definition of sustainable development, dapat ma-sustain natin yung needs ngayon ng mga tao, pero at the same time, dapat maprotektahan yung sa future. Tama po yun. Parang awa niyo na po sa mga industrialization natin dyan. Gusto ko po ng maraming lansones. So, ayan, makakatulong hindi po natin may tatanggi ang katangian ng Calabarzon. Kasi mabilis na ang ating pong rehiyon ay kanugnog ng pambansang sentro ng ating bansa, ang National Capital Region. So, kumbaga, kung i-imagine natin yung pag-unlad, magmula dun sa sentrong lungsod, unti-unti na po yan papunta sa kanayunan, kabundukan, at immediately po from the National Capital Region, ang logical ng development, either Region 3 or Region 4A. So, yun. So, nasa outskirt lang tayo ng NCR, Manila. So, dito na rin yung dagdag doon, ang pinagsisilbihan po natin ay hindi lang Region 4A. Ang ating pong watershed ay watershed ng Metro Manila. Ang ating airshed ay airshed ng Metro Manila. Kapag hindi po natin siguro at na-maintain yung integrity po ng ating watershed and airshed, hindi lang po magsasuffer ang Calabarzon, kundi yung Kalakang Manila. And speaking of protection po ng airshed, watershed natin, ano po ba yung role ni DENR para po dito? Yun po, tayo po yung pangunahing ahensya.
na nagma-manage, nagde-develop o nag-utilize at nagpoprotekta ng kalikasan para po sa kapakinabangan ng kasalukuyang henerasyon at siyempre, more importantly, yung susunod na henerasyon. So, medyo po challenging ang mandato ng DNR. While you protect, you develop. So, dun nga po papasok ang konsepto o prinsipyo ng sustainable development. So, medyo ano talaga yun medyo may trade-offs. The trade-off. So, sir, alam namin marami kayong mga activities, programs, project. Ano po yung isa sa mga tinututukan niyo po ngayon na patungkol sa pagprotekta pa rin po ng ating kalikasan? Definitely po, sa lahat po ng mandato ng aming ahensya, nandyan po dapat yung estratehiya ng multi-stakeholder approach. Multi-stakeholder approach. Kasi po, hindi po kakayanin. Una, between government and citizenry, hindi po natin dapat asa lang sa gobyerno. Siyempre, dapat nandiyan kalahok yung mamamayan. On a general perspective. Pero kung mas hihimayin natin, yung multi-stakeholder ay hindi lang dapat sa pamahalaan, hindi lang dapat sa DNR, dahil lalong-lalo pa po sa pag-usapin ng kalikasan at kapaligiran, hindi po natin maihiwalay ang ibang mandato ng iba't ibang ahensya, ang concern ng iba't ibang sektor, at iba't ibang lugar, ano? So, between national government and local government, and then between other agencies. Lahat po yan kaugnayan. Kaya po yung isang malaking hamon sa aming kagawaran kung paano po ito magagawa. Kaya po yung involvement ng iba't ibang sektor ay crucial sa anumang pong programa. Mapa utilization, mapa protection, mapa conservation, mapa development. So, kaugnay nito, may mga ilang specific na binalangkas bilang estratehiya ang aming kagawaran. Ito po yung tinatawag nating Project Transform. Project Transform. Parang medyo Transformer, sir. Transformation. Oo. Pero, sir, kwentuhan nyo kami, ano si Project Transform? Hindi po eksakto yung definition, pero yung acronym niya ay hindi eksakto yung definition. Ito po ay transdisciplinary action for resilience, environmental sustainability through multi-stakeholder engagement. So, kinapture na po natin lahat doon. So, ibig sabihin ay whole of nation approach towards protection ng ating environment and program. So, yan pala si Project Transform. Apo. Ano po yung salamat po, pero gusto ko pong matanong lang, ano po yung mga hangarin nito and ano yung mga under ng programa po ng Project Transform? Ito po ay nakasentro, siyempre, at the end of the day, tayong mga nasa national government, 8 to 5 nasa opisina. Pero at the end of the day, hindi kami 8 to 5, sir. Lahat na. Kanina, 7 ako, wala pang 7, nag-start na kami. Okay. Tapos, mamaya, poti-oti na. Okay. Pero ang gusto ko lang ipuntuin, at the end of the day, yung lokal na pamahalaan ang naiiwan sa komunidad. Kumbaga, tayo uwi sa ating... Sila yung nasa grassroots. Sila nasa grassroots, sila yung frontline. So, kaya, bilang pambansang pamahalaan na may basic mandate on the environment and natural resources, binalangkas ng Project Transform para masiguro at matulungan ang lokal na pamahalaan para dun sa pagpaplano ng ilang mga specific project na para maging resilient at para nakabatay sa siyensa at science and evidence-based ang mabalangkas na plano para mas maging kapakipakinabang sa komunidad. Ito naman ay hindi bago.
ini-enhance lang natin at ang mga dati ng programa at nilalapatan ng mga angkop pang solusyon para mas maging pangkabuuan ang approach at ang atake natin sa problema. Kasi at the end of the day, kailangan nating patatagin ang komunidad. Yung pagpapatatag sa komunidad ay hindi lang nakabatay dun sa ano yung serbisyong bibigay natin, pero dapat nakaangkla dun sa kapaligiran. Kasi anumang serbisyo ang bigay natin sa komunidad, kung hindi ito nakabatay dun sa resiliency ng lugar at hindi naka-anchor sa ano ba ang katayuan ng kapaligiran at kalikasan dun sa partikular na ay mababalewala po yung ating sunod. So ganon po yun. Pagtutulungan po ito, basically. So, ibig sabihin po ay, sa madaling sabi, ang Project Transform ay from iba-ibang mga effort. Halimbawa, si DILG, si DOH, sa local government unit, yung ating Menro, yung LGU natin, na DRR office, meron sila iba-ibang mga inisyatibo para magproteksyonan yung environment natin. Pero sa Project Transform, i-harmonize siya. I-harmonize siya at titignan natin kung ano pa dun sa isang kabuuang aspeto, ano ang na-miss, ano ang hindi na-update, ano yung hindi nakitang basis at salalayan ng mga proyekto. Okay. At dito, minomobilize rin natin yung pribadong sector. Okay po. Dahil alam natin na malaking component at malaking kontribusyon ng private sector towards that. So, sir, yung Project Transform, ano na po yung mga nangyayari or nagagawa nyo under ng Project Transform sa Rizal? Iba't ibang levels po, ano? Nung ilunsad po natin ang Project Transform sa probinsya ng Rizal, siyempre po, bago yung paglulunsad ay bawat lokal na pamahalaan po ay tinatawag natin scoping, tinignan po natin yung kanilang mga local development plans. Kasi meron naman yan, may yung mga local investment plan. Tapos, batay na rin po dun sa mungkahi ng mga lokal na pamahalaan, alin dun sa mga programang yun ang mga pwedeng may mga spesipikong proyekto na pwedeng lapatan dito sa estratehiya po ng Project Transform. So, katulad po sa yung tatlong bayan o tatlong lokal na pamahalaan sa probinsya ng Rizal, 4, yung pong water security project. Water security project. Dahil alam po naman natin na yung bahaging yan ay yan yung watershed ng probinsya ng Rizal. So, may initiatibo po ang private sector dyan na makapagtayo ng impounding facility para po masiguro yung watershed ay maging malago dahil yun po ang sustain ng tubig. So, meron po dyan na 4,000 hektarya na i-reforest sa pamamagitan po ng initiative and Project Transform. So, ibig sabihin, hindi lang po, kumbaga, nag-initiate tayo ng mga programa at tinitingnan natin ano yung mga pwede pang improve. Correct. And ngayon, nakakatuwa naman yung reforestation. Sir, ano po yung may mga napapanood tayo, mga parang environmentalist din na mga ang advocacy nila yung reforestation, mga ganun. And isa nga doon, sir, tama ba na dapat pag sa reforestation mga native trees yung mga gagamitin natin? Ganun po ang direksyon natin dahil alam po naman natin ang impact at napag-aralan na rin po based sa siyensya o sa siyensya na yung may panahon po kasi na talagang gusto nating pabilisin ang reforestation. So nag-introduce po tayo ng mga foreign species na nagkaroon ng impact doon sa integrity naman ng watershed. So, hindi siya positive impact. Hindi siya positive impact. Maaring fast-growing, pero nasira niya yung ibang aspeto. Yung biodiversity ay nasira niya. Itong mga itatanong ko, sir, laging natatanong sa atin. Medyo naging trending nga siya ngayon eh. Sir, naniniwala po ba bilang parte ng sa DNR, ang Sierra Madre po ba talaga yung nakaka-proteksyon or nakakatulong sa atin maproteksyonan yung mga tao dito sa Luzon para sa mga malalakas na bagyo na dumadating? Ito po yan. Kasi ang Sierra Madre po considered itong unang panangga kasi ito po ay tinatawag nating nasa lugar ng Eastern Seaboard.
So, alam naman natin na ang bagyo ay nanggagaling sa dagat Pasipiko at diyan nagpapalakas ang bagyo. At ang paghina ng bagyo ay ang pag-landfall niya may epekto yung paghina sa lakas ng bagyo. So therefore, dahil ang kahabaan niya is magmula sa lalawigan ng Cagayan all the way dito sa Northern Quezon. So, ang laki nung entry point nung kumbaga nung sukat niya nasasalubong dun sa bagyo. So dahil despite po yan sir nung height daw ng bagyo na kumbaga sobrang taas daw ng bagyo hindi daw yun yung nakikita nilang yung ibang mga yung scientists natin na sa sobrang taas daw ng bagyo hindi daw nakakaapekto yung kahit anong taas ng mga sa Sierra Madre. Nakakatulong po, malaki ang tulong ng Sierra Madre kasi yung elevation din niya ay kabundukan, mataas. So kung medyo mataas yung ng bagyo, talagang maglalandfall at maglalandfall. At 'di ba, ang logical kapag ka naglandfall, nababasag. So, isa 'yon. Pangalawa, dahil mahaba siya at kagubatan siya, syempre yung downpour ng tubig ng tubig bagyo na-absorb muna no. So kung malusog ang kagubatan, ang mga puno diyan ay malago, merong retention at mag-hold. Pero definitely wag natin ding i-mystify na yun na yun. Dahil alam din natin na meron ding limitasyon ang kayang i-hold na tubig. Bawat lokal na pamahalaan po ay tingnan po natin yung kanilang mga forest land use plan ng mga lokal na pamahalaan, yung aspeto po lalo-lalo na po dyan sa Sierra Madre para po allocate talaga natin saan ang settlement, saan ang yung mga no-build zone, i-respect po natin ang easement. Dahil siyempre pag apaw po ng ilog, hindi po natin maiwasan hindi aapaw ang ilog. Lalo't ang volume po na binabagsak ng tubig ay napakalaki. Minsan, on the average, yung binabagsak na tubig ay binabagsak lang sa isang araw. Sa isang buwan, isang araw lang. So, paano sasaluhin yung waterways and watershed? Definitely, ngayon, kung pati yung easement ay okupado na, definitely yun ang unang mawawash out. Yun ang kakaroon ng problema. Kaya dito po, sa Project Transform, lahat po ito ay tinitignan sa pagpaplano pa lang ng specific project. So, sa lalawigan po ng Rizal, mapalik lang ako, meron po tayong 7 project. Isa po yung water security. Ito pong December 11, magkakaroon na po ng pirmahan ng regenerative tourism for resilient Tanay, para sa Tanay. Ito naman po, usapin ng mga ecotourism activity. Unti-unti po at iba't iba ang level ng implementasyon sa bawat lokal na pamahalaan dahil yan po rin sa iba't iba rin po ang estado at hindi naman po pare-pareho ang kanilang mga proyekto. Yan, napakaraming nakalinya for Project Transform and salamat Sir Red giving us the information kung ano ba si Project Transform and from the word transform. So transform yung mga efforts natin from before na hiwa-hiwalay, hindi coordinated. Ngayon, mas improve siya and science-based and data-based. And at ang pinakamahalaga is towards resiliency. No? Kumbaga, proyektong magpapatatag ng komunidad. Hindi yung proyektong makakatulong sa pagkawasak ng remember na talagang ang ating hindi na natin napipigil at real na po yung pagbabago ng klima, yung pag-init ng ating atmosphere. No? So talagang kailangan na po nating harapin. At makakatulong po yung mga ganitong proyekto para in a way contribute po tayo para mitigate po ang impact ng climate change. After po ng Rizal, paputungo na po tayo ng Batangas. Para naman po dun sa sa pakikipagtulungan po at pakikipag-ugnayan sa kabilang rehiyon. Dahil ang sentro naman po natin dito is yung Verde Island Passage. Ayan, abangan nyo yung mga inisyatibo at mga programa natin dito sa Project Transform. Unfortunately, gusto pa natin pag-usapan ng mahaba yan, sir, pero ngayon at least may idea tayo si Project Transform. So, ang hikayat namin bilang
kasama rin tayo diyan sa mga inisyatibo nito at yung mga kailangan nating gawin para sa kalikasan ay ang hikayat namin na pagdating sa mga LGUs yung kooperasyon, pakikipagtulungan sa ating sa DNR and mga kasama natin sa Project Transform na iba-ibang ahensya at private sectors. Again, Pero po, ipaalala lang po natin na meron po tayong joint memorandum circular, ang DILG at DNR para po dun sa implementasyon nito. At sa katunayan, meron na po tayong regional RTST, Regional Technical Working Group na binuo para po dun sa, alam naman po namin ang mandato ng mahalaga ang mandato ng DILG para sa oversight po dun sa lokal na pamahalaan. So yun po. At hindi lang po ito effort ng DNR, effort po ito ng kabuuang yung whole of government of society. Ayan. So yun po. And maraming salamat po Sir Red sa iyo pong panahon at nakasama po namin kayo dito sa For a Better Governance. And sa mga susunod na mga show natin, ma-update natin kung ano na ba yung mga ano. And asahan nyo, i-inform namin kayo ano ba yung mga tulungan natin ng Project Transform, ma-communicate yung kanilang mga efforts and good results na nangyayari dito. Again, maraming salamat po Sir Red, Nilo Tomaria from the DNR Calabarzon, and on behalf of the LG4A, salamat po at kayo po yung nakasama namin ngayon dito. Salamat din po at masaya po ako personally at na inayahan po dito sa programa ito at malaki po yung tulong nito para maipalaganap po sa ating mamamayan sa lokal na pamahalaan ang direksyon po ng ating pamahalaan. Once again, maraming salamat po sa ating pong kasamahan sa DNR, Sir Red, and sa mga kasamahan po natin sa DNR 4A. At yan po si Project Transform para sa mabuting pamamahala at komunidad tungo sa sama-samang pag-unlad. #ForABetterGovernance. Maraming salamat po. Salamat po.